welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Matatag na pare to. Bagong change eh. Kondisyon nga pare. Kakanahin na namin mamaya, bukas eh. Alin? Babatabahan yung sili. Hey, good morning po mga katongs. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, nag-spray kami ni Bato ng ng pungguran sa mga sili dun sa kabila, tsaka dito sa maliit. Ngayon dito na sila nagbabakbak ng balag. Ayan, konti na lang oh. Mayayari siguro nila to hanggang tanghali. Baka mayari ito lahat, pati yung hakutin, kasi yung mga baging na yan itatapon natin doon sa dulo. Yung iniipon ko nga pong baging na yan, ayan o, andito na sila, konti na lang, ilang butas na lang yan. So ako papanglahati ko pa yung ipunin para mamaya pag hinakot nila dire-diretso mga nakabuntun na. Ito gagrass katirin namin to, itong pagitan, pero mamaya siguro makapag-grass cutter nandito or bukas. Maayos na yung mga kanal na yan. Ayun o, yung papaya o. Yung papaya. Kalabasan natin tinanim mo, laki na. Patatabaan natin. Buhay na rin yung Madre de Agua. Laki ng ugat ng papaya. Ayun o.
tayo mga katongs. Tapos ko na ibuntun nitong nasa unang balag. So doon na tayo sa kabila. Mukhang mayayari naman nila hanggang tanghali yung bakbakin ng mga bagi. Ayun na nga po, isang butas na lang yung tatanggalan nila doon. So pagkayari nila doon, magkahakot na sila. Akutin nila tong mga iniipon nating baging ng ampalaya, itatapon nila doon sa dulo sa may sapa. Kasi ang purpose na ito mga katong, kaya inaalis natin para mawala yung yung mga nakakapit na fungus pa sa dahon ng ampalaya at saka yung mga ibang hanip, nang sa ganon malinis, hindi siya maiwan dito. After nga po nito, bago pagayari na ito mga katongs na hangutin, i-sprayan ko pa ito ng chlorine at saka asin para mapatay yung bakteryang naiwan galing sa dahon. So pagkayari bukas ayun, aararuhin na nila. So ang gagawin ko dito mga katongs, padudukitan muna natin dito sa sa gilid ng plastic mulch. Kung natatanda nyo, kung bibisaklat tawagin dito sa may gilid, ibali yung lupa nandito sa gilid ng plastic mulch, itataklob sa gawing gitna. Then ibabalik din po yon after kung malagyan ng dupos at saka humic acid, para sa ganoon maipit sa ilalim, umilalim yung yung ilalagay nating pataba. Then sa pangalawa nun mga katongs, ang gagawin naman nun ay bibiyakin din nila mga katongs yan. Basta makakuha nyo po. Mahirap paliwanag ngayon, mahirap explain. So papakita ko rin po sa inyo yon kung paano gagawin natin dito. Pero sa ngayon, bukas makita nyo po, i-aararuhin to ng pabiyak. So hindi pa kanal muna sa gitna yon, pabiyak muna para sa ganoon umalsa yung muna yung lupa, makahinga. So ang plano natin dito mga katong, taniman ng pipino itong may balag. Tingnan natin kung hanggang saan naabot yung isang lata. Pag kinulang, bibili pa tayo, puro pipino muna. Yung sitaw ibubukod natin, magtatayo tayo ng panibagong balag dun sa kabila pang sitaw, kasi may iko naman na tayo alambre at saka yung mga nylon mga 2-ply 3-ply. So ang kailangan na lang natin bukawi tsaka letting na lang ilalagay natin, hindi na yung trellis net. Yun ginataang laeng ang sahog ay 1 kilong dilis. Magkano kilo ng dilis pare? 150, 600 daw. Madami. Dami. Sarap yan, yan. lagay mo. Ginataang dilis lang. Kasi apong boy? Umuwi, babad na daw mamaya ng alas 12. Sige ko. Ito yung binili ni parang bird, negros. Bago yung natin mga variety dati verdana. Ito nasubukan natin to, maganda oo, maganda rin mamunga, kaya matibay yan parang. Ito yung ilabas ko yung yung ampalaya natin kasi medyo na tumatangkad. Ilabas ko, medyo tumatangkad, kaya ang sabi ko panin ko muna. Tumatangkad yung puno, so hindi na may sikat ng araw, ilililim lang natin.
siya mga katongso. Pwede naman natin ilipat to, kaya lang medyo hindi pa buo yung ugat niya eh. Isa pa, mas magandang ilipat yan yung buo na to, yung dahon niya buong buo na, malapad na. Yan, matibay na po yun. So maganda naman yung tubo, halos madalang may bakante. Pati yung mga walang putok na ibinaon natin, ayan na. Bali yung nandito 13, tapos yung nandun sa tabing kubo 7, 23 po ito. Time is 104, butas 2080, less 24 butas yung hindi nataniman, nasa 2056. Less na lang natin yung 56 sa hindi tumubo, pero wala naman 56 yung hindi tumubo na yung mga katongs. Nasa 2,000 pa rin mahigit yan. Hoy! Shhh! Okay mga katongs, ayan, mayari nang hakutin tsaka ay tanggalin lahat ng baging, tapos tanggalin yung hakutin, itapon doon sa dulo. Kaya malinis na yung baging. Ngayon ang pinagagawa ko, pinag-grass cutter ko yung gilid. Ito yung mga tabing plastic, kasi araruhin bukas yan para malinis. Tapos ngayon ayan, nagbubutas na nga po ako dito para sa pipino. Tanim natin pipino mga katongs. Ito yung pinanggalingan ng ampalaya. Tatam na natin ng pipino. So yan, kaya yan kasingsin lang yung pipino. Si Craig at saka si Poge, kaya sila nag-grass cutter, tapos si Bato at saka si Taba sila nagbubutas dito sa pipino, naglilinis ng tudling. So ako, binubutas ko na yung sa may ano natin, sa may pagtataniman ng ampalaya. Yan. Pinakuha ko kay Bato yung blower para ma-blower yung ibabaw ng plastic, mawala yung dumi. Magbabad na rin ako ng buto ng pipino mga katongs. Pagka gumanda pa noon, irerekta na lang natin. So pagka tignan natin yung panahon, pagka walang ulan, direkta natin. Pagka maulan, punla. Pero yung ampalaya, siguro sa makalawa maitatanim na natin dahil ayan, malinis na nga po. Bukas naman mag-aararo dito yung kalabaw. Dinarge mo yung baterya doon? Pati yun, yung nililinis na maliliit. Anak, hindi, ito muna, bubutasan ko. Tapos magbubutas na tayo para sa ampalaya. Ito, dito naman yung ampalaya sa galingan ng kamatisan natin.
Okay mga katong, so yan, hindi tayo nayari. Pero nakaluwang tayo. Ayan, nalilinis na natin yung tudling, nitutundusan ng pipino at saka ng palaya. So napangalahati natin itong isang balag. Yun nga po pala mga katong, ito kasi yung may balag na itong pinanggalingan ng palaya, ito pipino yan. Tapos dito yung palaya. May trellis net na din tayo na andyan. May in-order na akong trellis net. Dumating na rin nung isang araw. Madali lang naman ikabit yung kahit nasa ihuli namin yon. Importante ito kasi maigayak natin dahil malalaki na yung punla natin. So ayan, gabi na nga po mga katongs. Hanggang bukas yari ito, malinis. Baka makapagtanim na rin tayo ng palaya. Inaano kasi namin to nirarush kaya nga para sa ganun makahabol tayo. Ayun bukas ang gagawin nila, darating yung kalabaw, baka pauna ko na lang muna yung talong at saka itong sili. Sabi ko grass cutterin nila ito bukas ng umaga, yung sili. Habang nag-aararo yung kalabaw doon sa talong, pagayari doon sa talong, lilipat sila dito. Ang makalawa ko na pa titira yung yung sa may ampalaya. Maganda, maitanim na rin natin ang ampalaya para at least pagka inararo malinis na.